lumapit sa kanyang presensya at umawit ng may kagalakan. O ang ating Panginoon na ating Diyos, dapat nating malaman na tayo'y Kanya at ang lahat ng Kanyang nilalang, tayo'y Kanyang bayan at kabilang sa Kanyang pastulan. Pumasok nawa kayo sa templo na ang puso ay nagagalak, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang pangalan ng Panginoon at siya'y ating pasalamatan. Napakabuti ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, ang pag-ibig niya ay tunay at laging tapat kailanman. Aming Panginoon, aming pong Ama, salamat po sa oras na ito dahil binigay niyo na naman sa amin ang pag-iingat sa buong isang linggo at patuloy na pagpo-provide sa aming mga pangailangan. Panginoon, na sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyong pinagkatiwalang buhay at lakas. At narito kami ngayon, nais namin bukunin ang oras na ito na kayo siyang unahin, kayo aming pupurihin at pasasalamatan higit sa lahat. Kaya dakilang Diyos, sa aming pundalangin, patuloy po ninyong ihanda ang puso at isip ng bawat isa sa pagtanggap po ng inyong mensahe na ito'y siya naming babaunin, hindi lang sa aming isip at tainga, kundi sa aming puso at maging sa aming sarili, Panginoon. Kaya tuloy po namin itinataas lamang ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maupo muna tayo sa madali. Ngayon ay buwan na ng July 12, at lagpas na tayo sa kalahating taon, at maraming mga nakakapanibago ngayong linggong to kasi last 2 weeks nung nakaraan, walang kabataan. Nung June ng katapusan, yun yung marami tayo, bago tayo ng 20, ilan tayo na ma? Halos 6 tapos na nakarang linggo, dahil sa pag-iingat din, ay minarapat muna na walang mga kabataan. At patuloy niyo pag-pray na talagang tayo ay mag-iingat din naman magdating sa sakit na ito kasi hindi natin alam kung sino yung mga pwede natin makasalamuha na mamaya carrier na, hindi pa natin alam. Kaya nandun din yung pag-iingat sa amin ng Panginoon, pag-iingat din sa atin. So, kasi doon sa bande, na mga kwento ko lang, 5 na yung nag-positive. Nag-start yun maglabasan nung nag-MGCQ. Baka daw sa July 15 o 16, alisin na lahat yung community quarantine. O di parang normal na. Ngayon, nasa sa atin na bilang mga tao ang pag-iingat. Kaya talagang maraming magbabago pagdating sa sistema natin hanggat walang gamot pagdating sa sakit na ito. Pero ganoon pa rin naman yung pagtitiwala natin na Panginoon natin ingatan tayo. Amen? Marami din sa atin ngayon, hindi nakasama. Sina mga tatay natin. Si Ate Bia, makapunta pa lang. Si Ate Joyce. Si Kuya Ruel, si Ate Eva, last week nakasama natin. Pero hindi naman nagsabi kung makakarating. Pero magugulat na lang ulit. Magugulat. At yun lamang, At tayo tumayong lahat. Batiin natin ang bawat isa ng banggaan ng kamao. Pag-aaral, banggaan ng kamao habang inaawit yung ligaya ng buhay. Okay? Tayo po'y mag-peace. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung may manunubos mo, awat mo'y tagumpay. Kung siya ay kahampan, ang
Buksan natin sa Matthew chapter 5, verse 43. Buksan natin at tawakan natin ating mga Bible. Salita natin basahin sa wikang Tagalog para maunawaan natin. 43 to 48. Salita natin basahin. Mauna ako sa 43, kayo sa 44. At pagdating sa 48 ay sabay-sabay tayo. Simulan na po natin. Narinig ninyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan ng iyong kaaway. 44. Ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at inyong mga nasumayan sa inyo. Huwag ninyo ang mga magkakal sa inyo. Katalanan ninyo ang mga tumalang sa 45. Ito ay upang kayo ay magiging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masama at sa mga mabuti, at binibigyan niya ng ulan ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid. 46. Kapag ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kahigitan niyo sa iba? Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Sabay-sabay tayo? Kaya nga, kayo ay magpaksaktal tulad ng inyong Ama na nasa langit ay saktal. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Panginoon, kami po ay nagpupuri, kami po ay nagpapasalamat sa umaga ito, sa inyo pong pag-iingat po sa aming mga kapatiran. Patuloy po panalangin namin sa ikagagaling po ng mga may sakit, at patuloy po na pagtangan po ninyo sa mga nabigyan po ng pagtatrabaho ngayong araw na ito. Kaya yun po dakilang Diyos na maipadama namin sa iyo yung kasabikan na makapagtipon, lalo pa Panginoon sa loob ng ilang buwan na wala akong ganito Panginoon, sapagkat ang tunay na mananampalataya ay hindi po maaaring hindi po nagtitipon, hindi po dumadalo, sapagkat ito po ay pagkain po ng ating katuluhan. Salamat po, nawa sa umaga nito, ang salita po ninyo ay muling masig, mahigad, at ang aral po nito ay amin po maipamuhay. Pangamin na lang naman, sa pangalan ni Cristo Jesus, Amen. Okay? Ako na po tayong lahat, para akong mayaldero, gusto mo ako. At pag nahirapan ako, dahil na dito na lang. Pag wala talaga yung iba natin kapatiran nila, makinis ko ka-agad. Kaya, parang ang hirap ng yung pumapasok pa sila pag-araw na dito. Okay, ngayong umaga nito ay topic po natin, napakasimple, title, pero mahirap yung pamuhay. Pero hindi po natin ipipitch to para sabihin natin, Lord, ang hirap naman. Kundi ipipitch natin to para sabihin natin, Panginoon, sa biyaya mo, kakayanin ko yan. Amen? Okay, so ang ating paksa ay love your enemies. Love your enemies. Mahalin mo ang iyong kaaway. So mula po dito sa binasa natin sa aklat ng Mateo, chapter 5, mula sa verse 43-48, ay dadalhin ko rin po kayo sa isa pang talata mula naman po sa aklat ng Lucas, chapter 6, at ito po ay ating pong isasama din po sapagkat sila po ay magkasing tulad ng mensahe. At kung tutusin, mas mahaba ang sa Luke chapter 6. Pero ganoon pa man mga kapatid, bigyan ko po ng pansin yung sinabi po dito sa Luke chapter 6. Lalo na po sa verse 29 at saka sa verse 30. Napakahalaga po mga kapatid na maunawaan po natin
ang paliwanag o ang kahulugan ng mga talatang ito, lalo na sa verse 29 at sa verse 30. Dahil marami po ang hindi nakakaunawa ng lubos patungkol po sa kahulugan o interpretasyon ng talata po nito sa verse 29 at sa verse 30. So, basahin ko po. Iharap mo ang kabila mong pisngi sa kanya na sumampal sa iyo. Huwag mong ipagkait ang iyong balabal sa kanya na kumuha ng iyong damit. Magbigay ka sa bawat isang humihingi sa iyo. Huwag mo lang bawiin ang iyong mga pag-aari sa kumuha nito sa iyo. Bilang introduction po o pagsisimula, ito po ay hango doon sa tinatawag sa Bible na Sermon on the Mount. Ito po ay ipinangaraw ni Jesus na isang sermon o isang mensahe nung siya ay nandoon sa kabundukan kasama ang kanyang mga alagad at kasama ang mga ibang tao. Kasalukuyan po niyang ipinapaliwanag ang talagang kahulugan o yung paano ini-interpret ng Panginoon sa tama yung Law of Moses, katulad ng sampung kautusan o yung Ten Commandments. For example, sa Matthew 5, meron po siyang dinaanan doon na sinasabi nila o sinasabi ng kasulatan na huwag kang mangalunyak. Ngunit, sinasabi ko, sabi niya, ngunit ito ang aking paliwanag patungkol dyan. Kapag ikaw ay tumingin ng may kahalayan sa isang babae, ikaw ay nangalunyada sa iyong puso. So, pinapaliwanag ng Panginoon ayon sa talagang tamang pakahulugan. At sinabi rin niya dito sa verse 43 ng Matthew chapter 5. O, balikan po natin iyon. So, from time to time, mag-jump tayo sa Matthew at saka sa Luke chapter 6. Okay? Sabi sa verse 38, "You have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth." Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong kalabanin ang masamang tao. Ngunit ang sino mang sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Nakita nyo? Sinasabi ko sa inyo. Another verse. Sa verse 43. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Mahalin mo ang iyong kapwa, mapuot ka, magalit ka, kamuhian mo ang iyong kaaway. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ito yung narinig ninyo. Ito yung nabasa ninyo sa lumang tipan. Sasabihin ko sa inyo ang kahulugan nito. Sabi sa 44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga nanunungayo sa inyo, gawa ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta at ang mga umuusig sa inyo. Kung ating pong papansinin, mga kapatid, binigay ni Kristo yung tamang pakahulugan ng kautusan ni Moses na taliwas. Taliwas doon sa itinuturo ng iba, ng mga Pariseo. So, pinopos ng Panginoon yung kanyang mensahe, yung kanyang pangaral doon sa word na love your enemies. I say unto you, ako nagsasabi sa inyo, ito yung nais ng Panginoon, ito yung kalooban ng Ama, ito yung talagang gusto ng Ama, mahalin mo ang iyong kaaway. Minsan, nagtanong ang mga scribes, sabi ng mga scribes,
Ano po ba yung dakilang utos? Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang Panginoong Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. So, sumirit pa yung umirit pa. Yung nagtanong, sino ba ang aking kapwa? Who is my neighbor? Kaya pumasok doon yung parable of the Good Samaritan. Explain niya doon na ikaw dapat ang mabuting kapwa. Huwag mong tanungin kung sino ang iyong kapwa, ang tanungin mo sa sarili mo, ikaw ba ay mabuting kapwa? Yan, di ba? Kapatid? So, ngayon, ito naman, alam nyo, itong focus kasi ng Matthew chapter 5 hanggang sa 7, itinuturo ng Panginoon kung ano yung batas niya pagdating ng araw sa kaharian ng Diyos. Mabubuhay ang mga totoong Kristiyano doon sa kaharian ng Diyos na maghahari si Kristo bilang ating Panginoon at ikapagligtas. At doon sa kaharian ng Panginoon, meron siyang itatakdang batas. Hindi yung gusto natin, hindi yung nagis na natin, kundi yung ituturo ng Panginoon, ngayon pa lang, yun yung nais niya ipamuhay. So, iba ang batas ng Panginoon sa batas ng tao. Pero kapatid, ako magsasabi po sa inyo, bilang pasimula, yung ipangangaral natin para sa ating lahat ito. Hindi po ito optional. Hindi ito na pakikinggan mo at sasabihin mo pagkatapos, hindi ko kaya gawin yan. Siguro para sa iba lang yan. Para po sa ating lahat ito. Hindi po ito ibibigay ng Panginoon para paminsan-minsan lang natin susundin o kung kailan lang natin nanaisip, kundi nais ng Diyos, araw-araw natin itong ipamuhay. Madali pong mahalin ng kaibigan, di po ba? Pero mahirap mahalin ang isang kaaway. Alam niyo po, sa kabila ng ang batas ni Moses ay parang napakabigat. Pero ang nais pa rin ng Panginoon, may tupad ito o may mamuhay ito sa larangan ng pagmamahal. Yung spirito ng pagmamahal. Sinusunod natin ang salita ng Diyos na meron tayong pagmamahal. At ayon sa pagkaunawa ng Panginoon at hindi sa pagkaunawa natin. Ulitin ko sinusunod natin ang salita ng Diyos hindi ayon sa naiintindihan natin, kundi sa kung ano ang ipinaiintindi ng Diyos sa atin. Okay? So magbe-base tayo sa lahat kung ano yung tinuturo ng Panginoon, kung ano yung paliwanag ng Panginoon, kahit ito ay mahirap, kahit ito ay naiba, kahit ito ay sa ating kalooban ay para bang magkakaroon tayo ng pagtatanong. Kung sinabi ng Panginoon ito, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, magagawa natin itong sundin. Okay po ba yun? Gusto ko lang po magbigay talaga ng tamang pagsisimula. Minsan ako nagtanong nagplano ba habang nagbabasa ako sa Bible. Sabi ko, sana ma-preach ko para sa aming lahat, para sa mga kapatiran, yung mga talatang bihirang maipangaral ng pastor, bihirang maituro, sapagkat kung minsan, yung mismong pastor ay hindi kayang ipamuhay ito. Ito yung mga mahihirap na tagubilin ng Panginoon. Mahirap in the sense, ang kalaban kasi natin para masunod ang salita ng Diyos ay yung ating pride. Tayo mga tao kahit Christian na, likas pa rin na umiiral yung pride. Hindi tayo papayag na tayo ay naapi, nalalamangan, o nasasaktan, o napapahiya. Pero kung tinanggap mo si Kristo, kung talagang si Kristo ang Panginoon natin, at tunay tayong born again, wala tayong sasabihin sa Panginoon na, kasi po, Panginoon, paano po ito, Panginoon? Sila po kasi Panginoon. Kasi naman, Panginoon, napakahirap naman. O kaya yung sasabihin natin, Panginoon, tao lang ako.
Mga kapatid, ang salita ng Diyos sa biyaya ng Panginoon, bibigyan tayo ng kalakasan. At mapapatunayan natin sa Panginoon na kaya natin magagawang sundin dahil nasa atin na ang Espiritu ng Panginoon. Yan ang may papakita natin matibay na katibayan na tayo ay tunay na born-again Christian. Yung may papamuhay natin, yung inaakala natin mahirap ipamuhay. Ako po nagsasabi, habang ako'y magsasalita ngayon, magpapaliwanag, babalik po sa akin ang salita ng Diyos. Pero okay lang. Kaya sabi ko nga po, para sa ating lahat ito, kasama po ako, kasama ang pamilya ko, kasama ang mga anak ko, para sa atin. Kaya po, mga kapatid, ang unang-unang magiging biyaya ng Diyos dito ay yung bibigyan tayo ng bukas na isip. Pag naipamuhay natin ito, mas magiging masaya ang buhay natin, mga kapatid. Mas magiging magiyaya. Amen? So, simulan lang po natin. Basahin muli natin yung sinabi sa Matthew 5, verse 43, 44. Okay, sundan po ninyo ako ng inyong mga paningin. Pwedeng Tagalog, pwedeng English, kayo po bahala. Narinig niyo, sinasabi, bigin mo ang iyong kapwa, kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway, pagpalain ninyo ang mga nanumayaw sa inyo, gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo, ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta at ang mga umuusig sa inyo. Number one pong punto, tingnan po natin kung paano umaatake ang mga kaaway. Nais po natin pag-usapan ngayon ang lahat, paano nga ba umaatake ang mga kaaway. Nakasaad po sa verse 44 na meron po silang tatlong pinakamatitinding kaparaanan para sila'y umatake ang mga kaaway. Una po, mapapansin po natin yung sinabi dito na sa verse 44, pag-ibigin ninyo ang iyong mga kaaway, pagpalain ninyo ang mga nanunungayaw. So, ang unang binanggit dito, ilalagay ko na lang sa pangalawa, yung nag-curse, yung nanunungayaw, curse, sumusumpa, yung isinusumpa ka. Okay, nakuha niyo ba yung word? Curse. Yung minsan may kasama pa itong mga parang talingin na dasal, parang seremonya na parang gusto kang patawa ng isang sumpa. Nakapanood nyo sa TV yan, di ba? Pangalawa, yung tinatawag na hatred o pagkamuhi. Hatred, pagkamuhi. Gawa ninyo ng mabuti ang mga namumuhi o nagagalit sa inyo. Yan. Pangatlo, binanggit din po dito yung salitang umaalipusta at umuusig. So, pagsamahin po natin siya sa isang salita. So, sa lahat po ng pwede, recognize natin na meron po tayong kaaway. Huwag nyo na lang pong isipin kung sino-sino po yun. Okay? I-recognize na lang po talaga na sa mundo nito, bago tayo na naging Christian, may kaaway na tayo. Lalo pa ngayong Christian na tayo, hindi po tayo mawawala ng kaaway. Amen po ba? Pag marami silang ginagawang paraan para kalabanin tayo, pero ito po yung pinakamatitindi. Ipaparamdam nila yung kanilang galit, kulang na lang ay sumpain ka na kunin ka na ni Lord, at pangatlo ay yung ikaw ay persecute o usigin. Na to the point na ang pag-uusig ay yung handa ka nilang saktan. Sa isip nila, para ka na nilang sinasaktan. At kung maaari maging sa physical, ay magawa ka nilang masaktan. Sino po sa atin ang hindi nakaranas dito, mga kapatid? Napagsalita ka ng masakit, napag-isipan ng masama, hinusgahan ng hindi maganda. Natutuwa kapag tayo nagkakaproblema, at natutuwa kapag tayo ay nagkakaroon ng pagbagsak. Yung hindi sila magiging masaya kung hindi tayo makikita naghihirap, nasasaktan. Di po ba? Ito yung kaaway. Marami pong klase ng kaaway, mga kapatid, at away. Sa panahon na yon, ang mga Hudyo, makausap ng kayo ng mga Hudyo, sabi ng mga Hudyo, mamahalin ko yung aming kapwa, pero ang kapwa ko, yung mga kapwa ko ng Hudyo. Pero hindi ko mamahalin yung mga Hentil, yung mga hindi Hudyo, yung mga Samaritano. So sa kanila,
Ang enemies ay, ang batayan ng pagiging kaaway ay yung lahi. Racial enemy. Kaya may tinatawag na racial discrimination. Sa Amerika, makikita natin black against white, puti laban sa itim. Okay? Racial discrimination. Tanong ko nga sa YouTube, kahit Asian, nadi-discriminate pagdating sa ibang lahi. Mababa ang tingin nila. Naalala niyo ba one time, ginawang missionary yung salitang Pilipina? Alam niyo, nilagay yun sa Encyclopedia of New World. Ano meaning ng Pilipina? Domestic helper. Nag-alsa ang ating gobyerno. Masyadong ibinaba ang dangal ng salitang Pilipina. Porque maraming Pilipinang nagtatrabaho para maging domestic helper for the sake na mabuhay, may pamuhay o matugunan yung pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit nahihirapan, kung minsan may nangyayari pang di maganda. Ngayon dahil lang sa pagiging domestic helper natin, ang thinking nila, lahat ng Pilipina, domestic helper. Ewan ko lang kung inalis yun. Pero yun ay nakakababa ng buhay. Because of racial, lahi. May mga kaaway tayo, hindi dahil sa ayaw nila sa pagmumukha natin, kundi dahil sa lahi, racial. Yan ang original na meaning niyan. Sabi niya sa mga Hudyo, ang mga Hudyo hindi tutungtong sa bahay ng mga Hentil yan. Ang kanilang pananaw pa nga sa mga Hentil, dogs, aso. Ibig sabihin, kinukumpara. Sila sheep, ang mga Hentil, dogs. Nalala niyo si Jesus Christ? Pumunta doon sa bayan ng Samaria, nakatagpo niya yung babae Samaritana. Ano unang tanong sa Samaritana? Paano nangyari na ikaw ay Hudyo? Nakikipag-usap ka sa katulad ng Samaritana. Ano ibig sabihin? Sanay na sila sa sistema ng kanilang kultura na hindi nag-uusap, hindi nagbabatian. Ang Hudyo, Hentil, at saka mga Samaritana. So racial. Pangalawa, meron din mga kaaway pagdating sa pamumuhay ng moral. Kagaya sa mga Pariseyo. Anong tingin nila sa mga maniningil ng buwis, mga publicans, sinners? Kung makapagsalita sila para bang sobrang sama ng mga publikano ng maniningil ng buwis. Pero sino-sino mga naligtas ni Kristo? Publikano. Sino yung mababang loob? Nagbubukas ng puso sa Ebanghelyo. Publikano. Sino yung nagsasara? Pariseyo. Sa Pariseyo, para sa kanila, ang kaaway, makasalanan. Kaisipan ng Pariseyo yun, yung narinig ko dati, holier than thou. Ako'y mas banal kaysa sa iyo. Ayan. Pangatlo, malapit dito yung kasunod. Si Kristo, tsaka yung kanyang mga alagad, kaaway ng mga ibang relihiyon. Anong batayan ng kaaway? Religious belief. Tuturing tayong kaaway kasi iba yung ating pananampalataya sa pananampalataya nila. Hindi magkakasunod ang Protestante at Katoliko sa may mga panahon na ang issue ay doctrine. Hindi magkakasundo yung Baptist sa ibang mga katuruan. Born again sa born again. Full gospel sa ganito. Turo ni Soriano sa turo ni Kibuloy. Religious belief. Tuturing sa ating mga kaaway tayo. Hindi lang po yan. Meron ding magiging kaaway kapag na-violate mo yung kanilang civil right. Bawa, kapag nakawan mo sila. So, ibang-gather ka nila. Simula doon, bangkato ka na. Magkalugar kayo, pero hindi na kayo magkasundo kasi nagkaroon kayo ng pagtatalo sa loob ng barangay. Okay, nagbabatian, pero hindi na nakakalimutan yung mga ginawang nakaraan. Civil naman yan, judicial. Meron namang personal na kaaway. Yung nakaramdam siya ng inggit sa'yo, selos, o kaya meron pinagmulang ibang issue. Masaklap dito, kagaya ng kay Joseph, sino naging kaaway niya? Sarili niyang mga kapatid. Halos binalak siya ng kapatay, ibinenta na lang siya. Ilang bang nakala sa Bible na ang kakapanakit ay kung minsan yung
sariling katugo, sariling kapamilya. Diba? At yung iba pa naman ay tungkol naman sa difference o pagkakaiba ng mga opinion, kaugnayan, relational na mga tawag yan. Kapag yung mga kapatid, ang pagkatawag ng kaaway ay hindi dahil tinuring natin silang kaaway. Kapatid, dito maganda. Hindi tinerm ni Jesus Christ na kaaway sila kasi tuturing silang kaaway. Kaya sila naging kaaway, yun yung turing nila sa atin. Ang turing nila sa atin. Kaya naging term enemies kasi dahil sa differences. Pero mas gusto ng Panginoon, wala tayong tatawagin, ay kaaway ko yan. Ang katotohanan kasi mga kapatid, once na ikaw ay nabuhay sa katwiran o sa pagpagiging matuwid kay Kristo, asahan mo, magsasurface, lalabas ang mga kaaway. Okay? Ano pa? Yung pangalawa, yung sumpa. Sa Lumang Tipan, isang pangyayari na pinayaran ng isang hari, kaaway ng Israel, ng isang lalaking ang pangalan ay Balaam. Sabi ng kaaway, babayaran kita. Panalangin ka ng panalangin susumpa sa kanila. So, payag naman yung si Balaam. Pero, kinontrol siya ng Diyos. Nung magsasalita na siya, sa halip na masabi niya sumpa, kabaligtaran ng lumabas, pagpapala. So, sabi ng kaaway, ano nangyari? Bakit? Sa halip na sinumpa mo sila, pinagpala mo pa sila. Babayaran kita ulit, ulitin mo. So, sinubukan ulit. Ganun na naman, sa halip na lumabas ay sumpa, pagpapala. Bakit? Ayaw ng Diyos na yung Israel ay sumpain. Siya lamang ang may karapatan para iparanas kung siya ba ay susumpa o siya ba ay magpapala. Si Jesus Christ, in a form ng verbal abuse, nung siya'y nakapako na sa krus, anong klaseng mga masasakit na salita? Iniligtas niya yung kanyang sarili. Ay yung kanyang iba. Iligtas niya rin ang kanyang sarili. At kung siya'y tunay na Diyos, anak ng Diyos, pag nailigtas niya yung kanyang sarili, sasamba kami sa Kanya. Nung piniringan siya, pinagsasampa niya siya, sabi, hulaan mo kung sino ang nanakit sa iyo. Lahat ng mga ganoon ay may bibilang natin sa pagsusumpa. Yung pagsasabi ng mga mura, yung mga salitang mga masasakit na ibinababa mo yung reputasyon ng tao. Okay? Pangatlo, yung persecute, sinabi sa 44, ito ay pag-aabuso, yung minamaltrato, o yung tinatakot, threat, tinatakot. Sasalita ka na, pabalik ka na, may araw kami, may oras kami. Yan. Ha? Ang patindi rito, hindi na salita lang, kontento sila. Gusto nila talaga masaktan ka. Physical ang nangyari. Nung si Jesus Christ ay, sabi ko nga kanina, kapag tayo ay naging tagasunod ni Kristo, dumadami ang ating kaaway. Marami nagtatanong, bakit kung kailan ako naging natapat sa Panginoon, parang ang bigat ng buhay ko, parang ang daming kaaway. Nung ikaw ay wala sa Panginoon, wala ka talagang kaaway na masasabi. Kasi kaaway na din eh. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon na, lalabas talaga yung mga kaaway. Kaya huwag natin isasantabi sa kaisipan natin na kapag lumalakad tayo ng matuwid, oo, magkakaroon tayo ng mga kaibigan, pero magkakaroon din tayo ng mga kaaway. No? Pagkailangan natin ang ating sarili. Masakit kung minsan na hindi iba sa atin ang makakapanakit sa atin. Katotohanan po talaga yun sa panahon na yun. Masaktan ka na sa iba, pero mas masakit kapag nakapanakit sa iyo ay yung sarili mo hindi na iba sa iyo. Yung mahal mo. Yung alam mo na malapit sa iyo. Yan. Yung mga kapatid, attack of the enemies. Hatred, curse, persecution. Alam niyo po ba, bilang dagdag na note,
Kalahati ng mundo ngayon sa libutan ay nasira. Hindi dahil sa kalamidad, hindi dahil sa mga bagyo. Maraming tahanan na masira, maraming mga business ang may mga pagkalugi, ang problema. Sa gobyerno, nagkakahati-hati. Ano dahilan? Dahil dito sa tatlong deadly o apat na ito na deadly character, evil character ng mga kaaway. Yung kanilang mga kalikuan. At ang masaklap dito, nakakalungkot, nasira na yung kanilang buhay, mapapahamak pa ang kanilang kaluluwa. Kung hindi sila maaabot ng Ebanghelyo at mananatili sila ganong puso, puno ng galit, puno ng panunumpa, puno ng pag-aalipusta, mapapahamak pati ang kanilang kaluluwa. Pangalawa po, pansinin din natin yung paano tayo tutugon. Paano po tayo tutugon? Pastor, paano po tayo tutugon kung ganito ang nangyayari? Dito po tayo magpukumit. Kung tayo po'y nagkamali, meron pa po tayong pagkakataong paguhin nito. Sabi ko nga po, para sa ating lahat, kadalasan nga, kahit tayo Christian na, ayaw natin magpapalamang. Pero pagkakataon na po ito mga kapatid, para turuan natin yung ating sarili kung paano tayo tutugon ng tama sa ating mga kaaway. Ang sistema ng mundo, ito, pag ikaw ay kaibigan at mabuti ang ginagawa mo sa akin, susuklian kita ng kabutihan. Di ba? Gawan kita ng kabutihan kasi in-expect ko pagdating ng araw, gagawan mo ako ng kabutihan. Sa kaaway, sabi nga kanina, ngipin sa ngipin, mata sa mata, no? Pag ikaw ay kaaway, pag ginawan mo ka ng evil, susuklian kita ng evil. Mas nais ba natin mga kapatid na ang maging tawag sa atin ay ang samang Kristiyano niya? Kristiyano na napakagandang title, tapos idudugtong napakasamang Kristiyano niya. Napakasama ng ugali ng Kristiyano niya. Di ba ang pangit? Nakakahiya sa Panginoon. Kasi evil na sila, sinuklian pa natin ng evil. Galit sila sa atin, galit din tayo sa kanila. Sumusumpa sila sa atin, tayo hindi man nagsasalita sa isip natin, gusto natin masumpa rin sila. Magiging masaya tayo pag bumagsak sila. Pinaparasipyo tayo, pero sa isip natin, sa puso natin, parang nagpe-pray tayo, sana may mangyari sa kanila. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Masama sila, bumabalik tayo sa level na masama din tayo. So yung response natin, hindi nakalulugod sa Panginoon kasi ang nasa isip natin mag-iganti. Ay sige pastor, ganito na lang gagawin ko. Hindi ko na lang sila papansinin. Ignore ko na lang, hayaan ko na lang. Baka pagdating ng araw taluin naman sila ng Panginoon. Hindi rin po gano'n. Kapatid, hindi rin po gano'n ang tinuro ng Panginoon. Hindi po sinabi ng Panginoon na huwag mo na lang pansinin, tiisin mo na lang, mag-ignore ka din po. Ito sabi ng Panginoon sa verse 44. Love your enemies. Di ba action yun? Bless them. Bless them. Do good to them. Pray for them. Ano yung tatlong yun? Hindi sinabing huwag mo silang pansinin, kundi manapa, suklian mo yung mali nila. O huwag na lang natin mo, suklian natin lahat yung mali ng iba. Number one, do good. Gawan ka mo sila ng mabuti. Ano yung word na good dito ay galing sa salitang Greek na tinatawag na kalos. Ang kalos ay galing sa mabuting puso. Asahan mo ang puno ng bayabas kahit gaano kalakihan o kababa, ang magiging bunga niyan ay bayabas. Kasi by nature, bayabas siya. Matakot ka kung ang pusa sa halip na umiyaw, nung makita ka, bigla na salitang aw-aw. Ibang klaseng pusa yan. Kasi by nature, ang pusa, miyaw-miyaw. Yeah? Yun ang nature niya. Natatakot ako kung ang isang unggoy, nakita ko, lumilipad.
Pinilit niya lumipad. Hindi niya nature yun. Kung ano yung nature mo, yun yung nakikita sa'yo. Ang isda, lumalangoy, pagdagat yan. Ang ibon, paminpapawid yan. Ang Kristiyano, hindi pinipilit nature niya na meron siyang mabuting kalooban. Amen? Kung meron kang mabuting kalooban, lalabas ito sa kilos mo, lalabas ito sa gagawin mo. Kung meron kang mabuting puso, tulad ng parable of the sower, ang pang-apat, a good ground. Kung meron kang good ground, meron kang good heart. At kung meron kang good heart, makakagawa ka ng mabuti. Kasi pwede kang gumawa ng mabuti pero kahipokritahan lang. Gusto mo lang silang mapahiya. Pero hindi naman totoo sa puso mo. Nagpapakita ka ng kabutihan, parang high-tech. Hypocrisy tawag doon. Pag gumawa ka ng mabuti, kasi yun ang nature natin. Nasa sa puso natin na yun ang gusto natin gawin. Sabi nga na Romans 12:21, overcome evil with good. Overcome evil with good. Kakaibang Panginoon, ano? Not evil for evil, but good against evil. Good against evil. A good tree bears good fruit. Kung tayo'y mabuting puno, magbubunga tayo ng mabuti. Not evil heart, not evil character, but a good character. Eh kung sir, pag ganun ang ginawa natin, lalo tayong aapihin. Sino may sabi nun? Ang sabi ng Romans 12, ibigay mo sa Panginoon ang paghihiganti. Ang Panginoon ang paghihiganti. Okay? Nasa atin ang paghihiganti. Pero still sa atin, huwag tayong lumagay sa katayuan na magbubuuli sa ating puso yung evil heart. Dapat manatili tayo doon sa pagkakaroon ng buhay. Pangalawa, mahirap dito. Bless them. Bless them. Itong galing ito sa word na eulogio, na ibig sabihin, to speak good things. Ibig sabihin ba nito ay magsisinungaling tayo, magpe-pretend na sinabihan ka ng masakit, nakapagsalita na hindi masakit. Ay, ang bait-bait niyan. Ano masasabi mo kay ganito? Ay, mabait yan. Ang ibig sabihin nito, nagsisinungaling ka. Para nang i-insulto ka pa. Ang ibig sabihin nito, bless them. No, speak well of them, para pag binibigyan mo siya ng benefit of the doubt. Benefit of the doubt. Minsan, meron siyang pastor, pinupo na siya. Talagang maraming sinasabi sa kanya. So, tinanong siya nung sa kapatiran, pastor, ang gawin mo doon sa mga sinasabi sa iyo? Sabi niya, wala. Gagawin ko yung lahat ng katotohanan meron sa akin para patunayan na yung kanyang sinasabi dapat sa akin ay hindi totoo. Hindi siya nagdepensa, susugurin ko yan. Saan mo sinabi ko sa ganito? Pinakita niya sa gawa, pinakita niya na kamali yung kaisipan, pati yung nag-iisip ng masama sa kanya, nung makita yung totoo, pati sila nabura. Nagkamali ito ganito. Tama si pastor. Bakit? Pinagtanggol ba ni pastor na niya sarili? Hindi. Nakita ng member ko sa pastor. Mali si ganito. Tama yung pastor. Kasi nakita ko sa kanyang gawa. Bless them. Okay? Pangatlo, pray for them. Pray for them. Sabi, pray for those who persecute you. Ang salitang ito, ang ibig sabihin, mamagitan. Hihingin natin sa Diyos ang kanyang habag na sana huwag siya lang parusahan. Kung tutusin, ang pinakasagot para masatisfy tayo doon sa ginagawang di maganda nila, parusahan sila ng Diyos. Pero hindi ganun ang Panginoon. Lord, parusahan mo nga sila. Matapos na po tayo doon sa Old Testament na prayer nila na gantihan po sila, Panginoon, sa ginawa nila sa akin. Hindi na po ganun, mga kapatid. Nung si John the Beloved, the Apostle, nung makita niya yung taga-Samaria na hindi maganda ang pakikitungo kay Jesus,
Sabi ni Jan kay Jesus, Lord, gusto niyo po bang ipanalangin namin na bumagsak ang bolang apoy, gaya ni Elijah, at tupukin ang mga tao? Gusto niya, gusto ni Jan, naawa siya kay Jesus kasi hindi maganda yung pag-welcome sa kanya. Ano sabi ng Panginoon? Anong klaseng espiritu meron ka? Hindi ako naparito para mawasak ng buhay. Kita niyo? Nakita niyo yung yung kanyang response, no? Si Abraham, kwento ko na lang. Ganito example. Sabi ng Panginoon kay Abraham, wawa sa akin kung Sodom at Gomorrah. Anong sabi kagad ni Abraham? Lord, kung meron bang 50 tao matuwid doon, wawasakin mo ba Gomorrah? Sabi ng Panginoon, hindi. Tumawag siya. Lord, paano kung kulang ng 5? Bumaba na bumaba yun, Lord. Paano kung 10? Huling tawad na lang po, Panginoon. Paano kung may 10? Wawasakin mo ba yung Sodom at Gomorrah? Sabi ng Panginoon, hindi. Anong spirito meron si Abraham? Kung katulad siya ng ibang mga Hudyo, ay, tama lang yan, Panginoon. Sobrang sasama ng mga tao dyan, puno-puno ng mga kasalanan. Sabi ni Abraham, Lord, umamagitan ako. Si Moses, sabi ng Panginoon, Moses, hayaan mo ko. Paparusahan ko itong mga tao nitong hinahawakan mo sa kanilang katigasan ng ulo. Ano sabi ni Moses? Lord, huwag po. Namagitan siya. Di ba napakaganda mo? Huwag natin paghahalin sa puso natin na sana may mangyaring di maganda sa kanila para mapatunayan, tama ako, siya mali. Mahabag tayo. Hindi ganun ang ating Panginoon na susundin niya yung kapritsyo natin na nararamdaman natin. May panahon ng Diyos pagdating sa paghihiganti. Pero huwag natin ipanalangin na ang Diyos ay maghiganti dahil nasaktan tayo ng iba. Mas marami pang mga Kristiyano noon na pinatay, kahabag-habag ang kanilang kalagayan. Pero natapos na yung kanilang kasaysayan, wala silang naranasan paghihiganti, pero nagbunga. Alam niyo ba itong Bible na to? English na Tagalog? 400 o 500 years ago, may isang lalaki na talagang nagsikap na isalin ang Biblia mula sa wikang Latin na hindi naman naiintindihan ng mga tao para maisalin sa wikang English. At ang naging kapalit no, sinunog siya ng buhay. Alam niyo, panalangin niya bago siya namatay, Lord, buksan mo po yung mata ng aming hari. At ito'y nangyari sa England. Ilang taon na lumipas, yung mismong hari ng England ang nagbigay ng authorization para ang Bible ay isalin sa wikang English. At siya yung binabasa ko ngayon, yung King James Version. Ngayon, ang Bible ay napasalin na sa iba't ibang mga uri ng wika at available na rin sa iba't ibang mga dialekto. Pero bago po yan umabot sa atin, may kapalit na buhay yan. Pero hindi kailanman niya pinag-pray na pakain yung hari sa halip, sabi niya, buksan mo po yung mata ng aming hari. Yung nagputo sa kanya na una, na hari din, ang nagbigay din naman ng permiso para buksan ng Biblia. Kakaiba, ginawa ng Panginoon. No? So hindi tayo tuturuan ng Panginoon na manalangin na sila ay ganyan ng Panginoon. Pray for them. Bless them. Do good unto them. Ang illustration po nito, yun na po, ito po yung pinaka-illustration. Yung sinasabi dito na sa verse 47, 46. Teka, numbers tayo. Ayun, sa akin tayo ng konti. Sa verse 39 at saka sa verse 30. Tapos punta tayo sa Luke chapter 6. Basahin mo natin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag niyong kalabanin ng masamang tao. Ngunit ang sino mang sumampal sa iyo sa alang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila.
Kung may magsaktan sa iyo at kunin ang iyong damit, payagan mo na rin siyang kunin ang iyong balabal. Sino mang pumilit sa iyong lumakad ng 1 milya, lumakad ka ng higit pa sa 2 milya, nakasama siya. Bigyan mo ang humingi sa iyo. Huwag mong talikdan ang ibig pumirang sa iyo. Luke 6. Sa Luke chapter 6. Verse 29. Okay? And unto him that smiteth thee on the one cheek, offer also the other. And him that taketh away thy cloak, forbid not to make thy coat also. Iharap mo ang kabilang pisngi sa kanya na sumampal sa iyo. Huwag mong ipagkait ang iyong balabal sa kanya na kumuha ng iyong damit. 30. Magbigay ka sa bawat isang humingi sa iyo. Huwag mong bawiin ang iyong mga pag-aari na kinuha nito sa iyo. Give to every man that asks of thee, and of him that taketh away thy goods, ask them not again. Napaliwanag ko po. Okay? Sinampal ka sa kanilang pisngi. Ito, hindi ito gano'n lang, ha? Yung tampal. At ano to? May puwersa, masakit. Okay? At ang ganitong pananampal, pag lalo sa publiko, nakakahiya to, mapapahiya ka talaga. Mawawala yung dangal mo kasi masasaktan ka. Pero hindi ito literal, kapatid, ha? Hindi ito literal na sinampal ka, ibinigay mo yung kanan. Eh, kailangan malinaw to sa atin, ha? Sinaktan na ako, na-block kayo ako sa kaliwa, na-block kayo pa rin ako sa kanan, hindi ako gagantay. Hindi po ito literal. Hindi po ito literal, ha? Yung pangalawa, kinuha ang iyong coat, yung cloak, tapos binigay mo po yung coat. Kasi sila, doble-doble damit nila nun. Yung isang damit kinuha, binigay pa yung isa. Eh di, natitira na lang sa kanya yung pinaka-undergarment, panloob. Binigay na may panlabas, binigay pa yung pangalawa. Hindi naman yata patas yun, paso. Eh, aabusuhin ka na nun. Pag literal lang thinking natin, parang hindi talaga tama. Okay? Inutusan ka lumakad ng 1 kilometro. Alam mo naman, hindi ka naman sanay maglakad. Ganong katagal, ganong kalayo. Eh, sasabihin mo, sige, gawin ko pa 2. Humingi sa'yo, binigay mo, hiniram sa'yo, hindi na sinaulit. Hindi mo pwede yun, pastor, gano'n. Kaya sasabihin ko sa inyo, hindi siya literal. Pastor, ano mo talaga ibig sabihin nung sinampal ka sa kabila, ibibigay mo yung kabila. Ano ibig sabihin nung kinuha yung isang damit, ibibigay mo pa yung isang pagdamit? Papaliwanag natin, no? Ito yung tinatawag sa amin sa Bible School na yung exaggeration, hyperbole. Bawa, kinausap ka, kumusta yung quiz mo? Ay, naku, sobrang hirap. Tagakang pawis ko. Lumabas yung pawis ko sa kilikili. Talagang lumuluha ako. Dugo ang lumabas sa akin. Sobrang makadrama ng exam, ano? Yung pala, 10 points lang naman pala yung exam, eh. Sinobrahan yung drama. Ginagawa natin ang yung parang sinosobrahan natin yung kaliwanag. O, kumusta yung pagpunta mo sa iba? Hirap ng biyahe. Para kang umakyat ng 7 bundok at tumawid ng 7 dagat. Kumusta bang niligaw mo? Ay, ako, sobrang hirap. Nagpalakol ako, nag-igip ako. At talagang nagsalok ako ng tubig. Ganun ako manuyo. Pinaghirapan ko. O, ilang araw ko niligawan. 3 araw lang, sinagot ako. Exaggerated. So, yun yung na exaggeration. Pag gumamit sa Bible na exaggeration, hindi ibig sabihin yung literal. Ang ibig sabihin nun, meron siyang kahulugan. Parang sa atin, daig ng maaga pag isang matinik ay malalim. Diba? Ganda, no? At abang visit, daig ng maaga pag isang
habang maiksi ang kumot, paghiram ng kumot, matutong mamalungkot. Sa logika yun. Okay? Yung meron pa yung, sinturon, paghigpit ng sinturon. Ang tawag doon, naalala nyo, yung mga matatanda, sino mga matatanda na, kasi mga bata pa tayo. Hindi na natin natatanda. Ewan ko si Wena kung natatandaan nyo. Mga panahon nila yan. Eh, tinatawag ng mga sabi kayo. Ngayon, huwag tayong mag-misinterpret na binigay mo yung kaliwa, ibibigay mo kayong kanan. Hindi po ganun yun. So, ang tunay kong paliwanag nito, tinignan ko rin yung mga komentaryo kung ano ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito, huwag mong gantihan ng galit ng kapwa galit. Yan na nga yung paliwanag ng isa eh. Sinuntok ka, hinalikan mo siya. Ay, pwede ka. Sinuntok ka niya, pero ang ibabalik mo, beso-beso. Sa halip na gumanti ka, naging mapagpahinuhod ka. Kumisan kasi pinakamadaling depensa yung gumanti ka kagad eh. Luluwag ang dibdib mo eh. Pero hindi yun na ibig sabihin nun eh. Tingnan natin yung mga verse na pinagawa nito. Isa-isa, napin ko yung mga verse. Proverbs 20, lumantipan to, ako na lang po babasa. Proverbs 20, verse 22. 20, verse 22. Say not thou, I will recompense evil, but wait on the Lord, and he shall save. Sabi ni Solomon, huwag mong sabihin, gagantihan ko ang kasamaan. Kundi magantay ka sa Panginoon at siya ang magliligtas sa inyo. 24 verse 29. Say not, I will do so to him as he hath done to me. I will render the man according to his work. Huwag mong sasabihin sa iyong sarili, gagawin ko sa kanya yung ginawa rin niya sa akin. Gagawin ko sa kanya yung ayon sa ginawa niya sa akin. Sabi ni Solomon, huwag mong gagawin yun. Ayon ni Solomon yun. Another verse, 1 Thessalonians, bagong tipan, para may Tagalog. 1 Thessalonians chapter 5, sabi ni Paul sa mga kapatiran sa 1 Thessalonians. Chapter 5, verse 15. Tiyakin ninyo na walang sino mang gumanti ng masama sa masama, kanino man. Subalit pagsumikapan ninyong lagi na gumawa ng mabuti sa isa't isa at gayon din sa lahat. Sa loob ng church, ayaw makita ng Panginoon, sabi ni Pablo, na kayong magkakapatid, naggagawaan kayo ng masama sa bawat isa. Kaya rin mga kapatid, pwede ko na tapusin ngayon, nakakapakusap na ito eh. At talagang may bahagi sa buhay natin na ganito yung nangyari sa atin. At kung bukas ang puso natin, namumusap na yun. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. Verse 20 to 23. Unang Pedro. May pagmamapuri ba kung kayo'y nagtiis ng hirap sa pambubugbog dahil sa paggawa ng kasalanan? Ngunit kung kayo ay nagtiis ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Sorry. Tumulog. Kala natin, nasa LRT tayo. Yung gumawa ka ng mali at nahirapan ka, normal yun kasi mali yung ginawa natin eh. Pero yung sinasabing nagtiis ka ng hirap dahil gumawa ka ng mabuti, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Sapagkat tinawag kayo sa ganitong bagay. Si Kristo man ay naghirap alang-alang sa atin. Nag-iwan sa atin ng halimbawa upang kayo ay sumunod sa kanyang mga hakbang. Hindi siya nagkasala, walang pandarayang namutawi sa kanyang bibig. Nang alimustahin siya, hindi siya nang-alimusta. Nang naghirap siya, hindi siya nagbanta. Sa halip, ang kanyang sarili ay pinagkatiwala niya sa kanya na umahatol ng matuwid. Amen? That's good verse, no? Si Kristo ang naghalimbawa. Romans chapter 12.
Romans chapter 12. Verse 17 to 19. Huwag kayong kumanti ng masama sa masama sa sino man. Magbigay ng mabubuting mga bagay sa harap ng mga tao. Kung maaaring mangyari, yamang ito'y nasa sa inyo, mamuhay kayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong magiganti sa hadit. Bigyan ninyo ng puwang ang puot, sapagkat nasusulat ang pag-iingat sa akin. Pagbabayaran ko sila sa kanilang ginawa. Ito ang sinabi ng Panginoon. Kaya ako niyo po ba? So, hindi po ito literal yung binanggit natin. May pangyayari po sa Bagong Tipan, si Paul, na-arrest ko siya dahil sa pangangal ng salita ng Diyos. So, dinala siya sa isang lugar. Sinundan siya ng mga kaaway nung nagpararang sa kanya. Kanya po yung word of paratang. Di pa siya nililitis. Hinarap siya sa mga Pariseyo. May sumampal sa kanya. So, sinampal si Pablo. Sumagot siya. Nakapagsalita siya ng hindi maganda doon sa tao. Sabi nung isa, lalapastanganin mo ko ang pinakapunong saserdote, yung pinakamataas na pinuno sa templo. Nagbaba agad si Pablo. Sabi niya, hindi ko alam na siya ay isa pa lang saserdote. Kung alam ko, hindi na siya siguro sumagot. Ang punto niya doon, si Pablo, hindi rin niya hayaan ilagay siya sa gano'ng sitwasyon. Pinangatwiranan lang niya yung tamang katwiran. Sinampal siya, pero hindi niya binigay yung kanan. So, alam ni Pablo na tatayo siya talaga doon sa tamang sitwasyon. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ito literal, no? Hindi ito literal. Si Yeso Cristo yung umalimusta sa kanya, meron siya sinabi na nagpatahimik doon sa umalimusta sa kanya. So, yung kahulugan ng salitang yun, huwag natin kung misinterpret. Mamaya, dadagdagan ko ng paliwanag. Yung sinabing kunin ang balakal, okay? Hindi ibig sabihin ng mga kapatid na ahayaan na lang silang maglipana dyan, gumawa ng masama, mga nagnanakaw, nagtulukot. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, ito'y kakaibang klaseng pag-ibig. Ang punto doon, hindi literal, kundi isang klase ng pag-ibig. Yung pangatlo, binigay mo yung goods, sabihin mga pangunahin mo pangangailangan, hindi naman sila nagbalik. Ang ibig sabihin, hayaan mo na, ibig sabihin doon, lahat na lang ng mga puno niya, bibigyan mo. Yung pinupunto doon, mga kapatid, ay yung basic necessities. Ano ba yun? Pagkain. Kaya siya lumapit sa iyo dahil sa pagkain. Sabi sa Romans 12, Bisaya. Pag siya ay nauhaw, bigyan mo ng tubig. Pag siya ay nagutom, bigyan mo ng pagkain. Sino yung tinutukoy doon? Kaaway yun. So kung minsan, meron din pagkakataon na may mga umihiram, hindi na naisasauli. Baka basic yun. Nakautang sa inyo ng pera. Kung hindi naman ganun kalaki, huwag mo na singilin. Iyahan mo na. Total, alam mo naman na ginamit niya sa tamang pangangailangan. Okay? Ang ibig sabihin nun, yung kindness, yung kabutihan, okay? Yung kindness natin, ang magpapakupa doon sa kanilang kasamaan. Kaya sinabi sa Romans 12, 20, 21, para mo silang nilagyan ng mainit na uling. Heap of coals. Parang ibig sabihin nun, nawin mo yung kanilang puso. Your enemies became your friend. Yung kaaway mo, naging kaibigan mo. Successful ka na doon. Successful tayo doon. Napahupa natin. Galit na galit sila, pero dahil sa pagbababa natin, dahil sa pagpapababang puso, dahil sa hindi natin pagganti, sa kabila doon, ginawan pa natin ng mabuti, napapakitahimik natin
yung galit nila, nawawala. Si David, may pagkakataon na siyang makapaghiganti kay Saul, pero hindi niya ginawa. Kahit tinuunyo ka na siya ng kanyang mga tauhan. Nasa iyo na ang pagkakataon, patayin mo na ito. Pero hindi niya ginawa. Mayroong mabuting kalooban ng Panginoon. Alam mo, ginawa pa nga ni David, hinanap niya yung mga nabubuhay pang mga pamilya ni Saul para gawa ng kabutihan. Lalo na doon sa anak niya, si Jonathan na naging best friend. At nung namatay si Saul sa digmaan, siya yung umiiyak. Tumatangis si David dahil sa nangyari. Nasa kanyang puso talaga na hindi maghiganti. Hindi siya makapaghiganti. Si Jesus Christ, siya ang ating example. Siguro, parang nung tinuturo niya to, parang hinuhulaan niya na yung mangyari sa kanyang sarili. Tingnan niyo, ano din siya? Sinampal din siya. Yung kanyang damit, ginawang sugalan. Diba? Tapos nag-pray siya para sa kanila. Ano yung prayer niya? Lord, patawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Ginawa niya ng kabutihan yung sundalong tatakip sa kanya na espada ni Pedro, natanggal yung tena. Tinagaling niya. Ano ba yung pagpapalang ginawa niya? Yung magnanakaw na kasama niya. Dahil sa pagtanggap kay Kristo, pinakakuhan pa niya ng paraiso. Kita niyo, Panginoon? Yung tinuturo niya, pinamuhay ko. Ngayon dito po tayo magtapos sa 4 na bagay. Gusto ko makita ninyo kung ano yung mga mas dakila ang Kristiyano kapag ginawa ito. Una, sa 31, maunawaan po natin itong verse na ito. Sa Luke chapter 6, verse 31. Dito na po tayo sa verse na ito. Huwag na po kayong aalis dyan. Luke chapter 6. Verse 31. Ayon sa nais ninyong gawin ng mga tao sa inyo, gawin din ninyo ang gayon sa kanila. Alam nyo, mas great ang ating method. The reason for our love. Number 1, we have a greater method. Ano po yung method natin? Okay? Mas malawak ang ating pangunawa. Tayo pa ngayon mag-i-initiate na gumawa ng mabuti kasi iniisip natin itong ginagawa nating mabuti ay gusto rin natin gawin din naman para sa atin. O kung minsan, huwag ka na lang mag-expect, ginawan mo ng mabuti, nakalimutan niya, suklihan ka man yan ng hindi o kabutihan, ituloy mo pa rin na ikaw ay gumawa ng mabuti. Pastor, hindi naman yan deserve. Hindi naman siya karapat-dapat doon sa ginawa mabuti. Tayo ba karapat-dapat ba tayo sa kaligtasan natin Kristo? Hindi ba hindi? Ang dami nating tinatanggap na biyaya na kung minsan hindi na tayo karapat-dapat sa Panginoon. Hindi po pinag-uusapan dito kung deserving sila o hindi. Ang pinag-uusapan dito, iniisip mo agad, pag ginawa ko ito, at ito ay ginawa rin sa akin, masakit. Pero pag itong ginawa ko mabuti at ginawa sa akin, masarap sa pakiramdam. So, i-consider mo rin yung sarili mo kapag ito ay inani mo. Yan. Kasi meron talagang pagtatanim eh. Tapos meron tinatawag na pag-aani. Dito papasok yung biyaya at saka kahabagan ng Diyos. Marami tayong tinatanggap na hindi naman tayo karapat-dapat. Ganun din naman ang gusto ng Panginoon. Gawan mo sila ng kabutihan kahit hindi sila karapat-dapat. Isipin mo na lang, ginagawa mo ito tulad ng nais mo gawin nila para sa iyo. Greater method. Okay? Pangalawa, meron tayong greater motive. Meron tayong greater motive. Sabi ni Jesus sa 32, anong pakinabang ang maaasahan ninyo kung iniibig ninyo ang mga umiibig sa inyo? Ito'y sapagkat ang makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. Anong pakinabang ang maaasahan ninyo kung gagawa kayo ng mabuti sa kanila na gumagawa ng mabuti sa inyo? Ito'y sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Ang makasalanan, okay, pag sila'y gumawa ng mabuti, kasi alam nila
yung ginawa nilang mabuti, kaibigan nila yun. Gagawan din sila ng mabuti noon pagdating ng araw. Basahin ko po ang aking comment. To do good to those who done good, ang paggawa ng mabuti, doon sa gumawa ng mabuti sa atin, ay isang makatao. Patas lang. Mahiramin kita ngayon, ha? Bukas pag ako naman ang kailangan, mahiramin mo ako. Patas lang yon, fair yon, at makatao yon. Pero sa isang Kristiyanong magmamahal sa kanyang kaaway, ang maggumawa nito, hindi na siya patas. Pagpapala. Isa ng pagpapala. Isa ng ang tawag sa iyo doon, mapalad ka. At ito ay divine. Divine. Sa mga ordinaryong tao, makasalanan, kabutihan sa kabutihan, normal na yun eh. Kahit hindi Christian, kaya nila yun. Ay, mabuti ka sa akin, gagawa kita ng mabuti. Fair yun, at saka human. Pero pag sa Christian, sa kaaway mo ginawa, walang fair doon. Blessed yun. Blessedness. It is more blessed to give than to receive. At saka yun ay divine. Maka-Diyos na yun. Maka-Diyos na yun. Kaya mo, bakit nagawa mo yun? Hindi ka ginawa ng mabuti, ginawa ng mabuti. Eh yung umiral sa amin, yung katangian ng aking Panginoon. Maka-Diyos. Yung motibo ko, okay, ay natutunan ko na hindi ko ginagawa itong mabuti ito dahil gusto kong gawan din niya ako ng mabuti. Ginagawa ko ito dahil ang tinuro sa amin ng Panginoon, ako'y magmamahal para sa Kanya. Kaya yung relationship, mga kapatid, lalawak ang relationship natin pagdating sa iba kasi in-include natin sa ating mga ginagawang kabutihan kahit yung ating mga kaaway. Pag puro mga buti lang yung binigyan natin kasi inaasahan natin magbabalik sila. Walang virtue doon. Ang may virtue yung ginawa mo ng mabuti pero hindi ka ginawa ng mabuti. Eh, minsan makakapag-usap kami ng misis ko eh. Merong isa tutulungan mo, wala mang thank you. Pero tulungan mo pa rin. Pero ano yung sabihin? Yun dapat ang nature natin eh. Kung hindi ko sinabi ng Bible, mag-aaral na ako, wag na nga, ayaw ko lang tulungan, di marunong magpasalamat. Eh napakarami ng mga ginawa ng mga panahon ng mga una na hindi nakakaalala sa atin. O pero sinusumbatan na natin sila. Ginawa natin yun kasi ang motibo natin, kasama sila sa mga minahan natin. So kung mamahalin lang natin yung mga gusto natin, ipakita natin. Magagawa mo silang ipag-pray, mga kapatid, kasi kasama na sila sa mga mahal natin. Karoon kami ng kapitbahay no, sa church, sa Hayat, no? Pagkagabi, binabato yung bubong namin. Binabato. Yung maliliit pa yung mga bata yun. Lalo, wala pa si Ariel doon. Hinahanap ko sa gabi kung sino. Alam ko, may galit sa aming kapitbahay. Eh, nung po, ang reaction ko, galit din ako pag nalaman ko ito. Ibag-blatter ko ito sa barangay. Kaso, hindi namin natakuan. Nasa pinagpasal Diyos na naman. Pero kalaunan, nagsawa ako siya. Hindi na rin siya. Mga time na yun, dumadami na kami, medyo maingay na kami, pero wala na. Nagsawa din. Lalo ba pag pinag-pray mo sila? Kapatid, mga young people, ilan ang kaklase nyo sa school? 40, 30. Hindi lahat yan kayo. Kahit ano ba yung pleasing sa kanila, ay magiging galit sa iyo. Tandaan hindi mo siya kakausapin. Pag-iin mo pa rin. Manalangin mo pa sila. Sa trabaho, diba, sabi, minsan meron talagang hindi na. Gusto nila sila yung promote. Ikaw yung hindi. Tanggal ka. Pag-pray mo sila. Kapit-bahay. Kapamilya natin. Kamag-anak. Okay? Ano mahirap, sinasabi ko ito dahil ang ginagawa ko itong mensahe ito. Sabi ko Panginoon, naiintindihan ko na. Ayoko na ng kaisipan na gano'n, na ginawa mo ng mabuti tapos gagawa ng masama. Madaling maghinanakit eh. Pero nakakatulong ba? Nakakatulong ba? Ito kasing hinang putol, hindi sila nasaktan mo. Sarili mo ang nasasaktan pag umiiraw to sa iyo. Hindi magiging tama ang spirito mo. Nakukulo ka ng galit, nakukulo ka ng tinampo, hinanakit, pagtatanong, sinusumpak mo sila.
Sino apektado? Sila ba? Hindi, ikaw. Pero ipag-pray mo sila, pagpalain mo sila, gawan mo sila ng mabuti. Anong epekto nito sa iyo? Bumibigat ba kalooban mo? Hindi. Mag-aaral ang kalooban. Pangatlo, meron tayong greater mindset. Meron tayong greater mindset. Ang pagmamahal hindi naghihintay ng kapalit. Nagbibigay tayo, hindi tayo maasang bibigyan tayo. Ang reward natin, manggagaling sa Panginoon. Hindi man tayo ma-appreciate ng tao, ma-appreciate naman tayo ng ating Panginoon. Mas maganda reward ng Panginoon kaysa sa reward ng tao. Noong sa Matthew chapter 6, sabi ni Jesus, huwag kayong magbigay ng abuloy na ipapakita mo sa kaliwa yung ginawa ng kanan para mapupurihan ka ng tao, yung makagbigay yan. Pag yun lang yung inasahan mo, puri ng tao, hanggang doon lang tatanggapin mong papuri. Hintayin natin papuri ng Diyos. Okay? Ano pa? Pagdating sa ganun, para naman pastor, parang talo yata tayo. Talo nga ba tayo? Talo yata tayo. No? Sinampal ka, tapos bibigay mo. Talo tayo, lamang-lamang sila. Hindi po mga kapatid, panalo tayo sa harapan ng Diyos. Wala tayong katalo-talo. In the end, tayo pang nanalo, sila pa ang natalo. Hindi ko pinipigyan ng kapirang si Kibuya kung sa sinasabi niya. Pero nga, respect na naman sa bilib yung ginawang panlalait ng isa sa artista. Ano naging kapalit? Wala silang trabaho. Ginagawa ng biruan yung istorya ni Cardo, hindi siya mamatay-matay. COVID lang pala mangyayari. Sa COVID lang mangyayari. Ginagawa lang natin pero totoo doon, kahit sa mga Christian, nabubuhay ka ng kompleto yung trabaho, dire-diretso pag-aaral, maganda takbo ng buhay, pero isang araw, Kristiyano ano hindi, apektuhan ng COVID na to. Anong pinakikita ng Panginoon? Makakasurvive ka ba, anak? Kung aalisin ko yung mga bagay na kung minsan nagiging lang sa iyo para makadalo ka sa akin. Kung aalisin ko ba ito, pagkatapos nito, galing ko, may papakita mo bang tapat ka na sa akin? Yung sanay lang hindi umatay ng church, alisan mo ng trabaho yan at ibalik. Ganun pa rin gagawin yan eh. Pero yung isang tao na mahal niya ang Panginoon, lumagalo sa Panginoon, matapat sa Panginoon, inalis mo yung mga bagay na nagsisikiro sa kanya, kanino siya kakapit. Kakapit ka sa Panginoon. Anong reward? Anong reward? Kami, anong reward namin? Ilang linggo, 3 buwan, walang service, walang papasok na offerings. Na alam niyo naman bilang pastor, doon lang din kami umasa. Pero ano nangyari? Sa hindi ko mabilang na pagkakataon, gumamit ang Panginoon. Ba't ibang mga tao doon at ibang pagtulog? May magtatanong sa amin, Pastor, paano kayo nakasurvive? May trabaho ba kayo? Wala, kagaya ng iba, wala. Pero ba't kayo nakasurvive? Biyaya ng Diyos. Reward ng Panginoon eh. Ibang mag-reward ng Panginoon. Alam niyo, nag-bless ako sa mga pastor na lalo na sa panahon ng COVID, yung mga talagang hirap sila kasi wala talagang pumasok. Alam na natin na iba maasa din sa mga support. Pero alam nyo, pag nakakakwentuhan kami, ako may nahahabag sa kanila eh. Kung meron lang kayong pero talagang gusto sila bigyan, gusto sila pagyan. Nakakapag ka sa kanila. Wala silang pagtitipon, mahirap lang din ang church nila, pero pinapanalangin ko makasurvive sila. Hahangaan mo sila. Anong kaibahan ng mga pastor na mahirap doon sa mga pastor na may kaya? Ang kaibahan lang, pera. Pero pagdating sa puso, determinado. Pagdating sa pangangaral, totoo ang pinangangaral. Pagdating sa pagmamahal sa kanilang mga tuba, kahit 5 lang yan, 10, gagawin nila. Ganyan yung mga ganon, yun ang may reward. Yun yung mga may reward.
Hindi ko sinasabi ko sa ibang pastor na ganyan, pero mas maunawaan nila yung kalagayan namin mga pastor kapag ganun din ang kalagayan nila. Kataon lang na hindi lahat ng pastor ay talagang walang-wala. Pero biyaya ng Panginoon. Malapit sa puso ko itong mga pastor na kagaya ko rin ang kalagayan. Kung minsan na nakakaramdam pa ng hindi maganda sa ibang tao. Sabi ko, Lord, pagpalain niyo lang ako. Ang unang-una kong babahaginan, unang-una kong ilalagay sa puso kong tutulungan. Mga kapwa ko pastor na nagagaya. At yung matitira mga tupa ko ng kasama ko, kung ano yung pagpapala sa akin, pagkakaliin ko rin para sa inyo. So, ganun. Pero nagawa namin ang anak ko nung time ng COVID. Saya-saya ko nun. Kasama ko ng biyahe, kasama siya. Iikot kami, dala-ulam, biskwit, tinapay. Kapatid, ano yun? May kalapit na tuwa kami nun kasi wala naman kami pero nagawa namin ng dala. Kasi naalala namin kayo. Kung paano naalala niyo kami, naalala niyo. Kung nagagawa natin ito sa iba, sa ating mga sarili pala, magagawa rin natin ito sa iba. Basta ang iiro lang sa atin yung pag-ibig. At ang pinakahuli, meron tayong greater model. Sino tutularan natin? Ang Panginoon. Sabi sa 35, mahalin mo, ibigin mo yung kaaway, gumawa ka ng mabuti, magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit, ang gantimpala ay magiging malaki, kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya, ang Panginoon, ay mabuti sa mga hindi mapagpasalamat at sa mga masasama. Ngayon, yan ang katagang pagiging anak ng Diyos. Kasi ang tinutularan natin ay ang ating Panginoon. Ang Diyos natin mabuti kahit sa hindi mapagpasalamat. Kahit sa masama. Sabi nga sa Matthew 5, nagbibigay siya ng ulan doon sa matuwid at hindi matuwid. Di ba? Ikaw mo puro matuwid lang tutulungan niya. Kawawa naman yung mga hindi matuwid. Kailangan din nila ulan. Kailangan din nila magsaka. Alam niyo yung mga tinutukoy ng Panginoon dito, ang ginawa natin ng kabutihan? Wala naman ako nakita sa verse na nagpasalamat sila o nagsisi sila eh. Huwag na lang natin hintayin nagsisi sila o humingi ng tawag sa atin. Ang hintayin na lang natin yung gantimpala ng Diyos. Kasi ang Diyos natin mahabagin. Sabi sa 36, maging mahabagin tayo, maawain. Kaya rin naman ang iyong Ama na maawain. Sipin na lang natin kung gaano kahabagin ng Diyos sa atin. Wala pong kaya-ipayat sa kabutihan ng Diyos. Dugo ni Kristo ang pinapayat para maligtas ako. Hindi yung sarili ko. Kahit anong gawin kong pagsisikap, kahit paglingkod ako ng 50 taon, hindi ko matutumbasan ang ginawa ng Diyos na pagliligtas sa akin. Wala. Habang at biyaya, kaya ako nabubuhay bilang isang pastor. Nakaranas ako ng isang dagok ng buhay, kung hindi ko na ikabagsak, pero nakabangon pa rin ako. Ano may susukli ko sa Panginoon? Yung ipinadama niyang awat kapag sa akin, ipapadama ko sa ang Diyos, hindi siya judgmental. Hindi rin siya condemning. Kaya sabi niya sa verse 37, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Huwag kayong magbigay ng hatol upang hindi kayo bigyan ng hatol. Magpatawad kayo upang kayo ay patawarin. Ibig sabihin nito, na pag meron kang opinion, tatahimik ka na lang. Pag meron kang gusto ipaliwanag, ang ibig sabihin nito, kagaya ni Jesus, yung galit siya sa kasalanan, pero hindi siya galit sa makasalanan. Paano yun? God hates our sins, but He loves the sinners. Galit ang Diyos sa kasalanan, pero mahal ng Panginoon ang makasalanan. Tsaka tayo, hindi talaga tayo pwedeng umatol kasi hindi natin alam ang buong pangyayari.
may limitasyon yung ating nakikita. Samantalang ang Diyos, alam natin ang patas ng Diyos, tama, makatuwiran kasi nakikita niya lahat tayo. Alam niya ang puso natin. Lagi-lagi na lang ang tao, napakabilis magalit, napakabilis magsabi ng mali sa iba. Pero hindi niya makita na mas malaki yung mali niya. Yun yung ibig sabihin nung sinasabi sa Matthew 7, bago mo punahin ang puwing sa mata ng iba, tignan mo yung sarili mo, mas malaki yung puwing. Isang malaking kahoy. Baka yung nakikita mo mali sa iba, ang laki-laki pala ng kasalanan. Nakita mo silang dumudukot ng 5 piso, ikaw pala ang ugali mo, nagnanakaw ka ng 5,000 piso. 5,000 piso. Ibig sabihin, yung nakikita mo palang kasalanan sa kanila, pag bumalik mo sa iyo, mas masahol ka pa kaysa sa nakita mo sa kanila. Kaya yun yung sinasabi, baka yung nakikita mo yung dumi nila, mas marumi ka pa kaysa sa kanila. Mas madaling ang mata natin makakita ng mali ng iba, pero sarado ang mata natin para makita natin yung mali natin. Wala tayong kaingat-ingat pagka sinasabi natin yung mali ng iba, pero nag-iingat tayo na aminin yung mga mali natin. Kaya kapatid, maging ang pagpapatawad, wala yan sa damdamin. Yan optional. Kailangan kairali natin yan dahil ang Diyos pinapatawad tayo. Ang ganda ng pag-ibig. Kung pag-ibig ay para siyang siso, nasa gitna yung balance. Sa pagitan ng dalawang minamahal, andito yung friend, andito yung enemy. Sa gitna, andito yung pag-ibig. Balansin mo siyang mamahalin. Yung kaibigan mo, naging yung kaaway. Naalala ko po, may isang pangyayari tungkol sa dalawang lalaki na lumaki sa pamilya na yung bang kanilang mga angkat, pamilya, ay mortal na magkaaway. Mula pa sa mga ninuno nila, magkakaaway na. So itong dalawang lalaking ito, kahit iisa yung kanilang pinag-aralan sa elementary, sa high school, hindi sila nagpapatian, hindi sila nag-uusap. Kahit sa lansangan, pag nakikita sila, ang nabubuhay sa puso nila ay yung tinanim sa isip ng kanilang mga magulang na galit. Pero nung magbinata silang dalawa, maging koleyo, yung isa nakapag-upload. So lumipas yung panahon, nagsalubong ulit yung kanilang landas. At ito ay dahil sa pareho silang mahilig sa isang sports, pagtakbo. So nung time na yon ay paligsahan national game. Okay. Paborito sila pareho na sila yung mananalo. Sa lahat ng sasali, nasa kanila yung mata ng tao. So dahil sila'y magkaaway, determinado silang talunin ng isa't isa para makarangal yung kanilang pamilya. So gaya na inaasahan, yung dito lumamang siya ng konti sa distansya. Pero hindi malayo yung sa pangalawa, yung lumaki sa ibang bansa. Alam nyo, ilang metro na lang yung natitira, mananalo na sana yung lumaki dito. Pinulikat siya. Matindi yung pulikat niya na hindi niya makontrol yung kanyang pagbagsak. Nasugatan yung kanyang mga paa. Nagkaroon siya ng dugo. So nakita niya na malalagpasan na niya yung galing sa ibang bansa. Pero nung nadaanan niya yung lalaki, nakita niya yung mukha nito na hirap na hirap, bakas na bakas sa mukha. Pati yung sugat, nakita niya kung parang bumagsak. Makaramdam siya ng konsensya. So lumagpas lang siya ng kaunti, hindi niya natiis, bumalik siya. Natahimik yung mga tao na nag-iiyawan kasi siya dapat yung mauna sa finish line. So natalo silang dalawa. Nalaman nito ng kanilang mga pamilya at pinagalitan silang pareho. So nakita sila. Kita tayo, usap tayo. Sabi ng una, bakit mo ko tinulungan? Sa kabila ng alam kong magkaaway ang pamilya natin. Sabi niya, yung naramdaman ko ng araw na yun, bagamat sa isip ko magkaaway tayo,
nanaig sa akin yung malasakit nung makita ko yung kaawa-awang kalagayan. Hindi kita napis. Alam mo ba, pagkatapos ng ginawa ko yun, pakiramdam ko para akong nabulunan ng napakalaking tinig. Nagliwanag yung puso ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng masarap na pakiramdam na iba pala ang mahalin ang kaaway. Naluha yung lalaki sa narinig niya at sila'y nagkamay. Humingi ng tawad sa isa't isa. At nangako sila simula ng araw na yun na magtutulungan silang magkasunduin yung kanilang pamilya. Magsisimula sila sa tama na ang kanilang mga itatayong pamilya sa inaharap ay hindi na magtutuloy na magkaaway. Kung malasakit yung naging dahilan kaya umiral yung puso pagmamahal. So tayo pong nagsasabi mga Kristiyano, magpangiral din po tayo ng ganito malasakit ang puso sa ating mga kaaway. Gaya ng ating paksang nakaraan, manalangin, ipag-pray natin ang mga kaaway natin. Alisin natin ang katwiran na Panginoon lang yun. Siya lang ang may kakayanan nun. Hindi ko magagawa yun dahil tao lang ako. Inutos ito ang mensaheng ito at ito'y katotohanan at mapapatunayan natin na tayo talaga ay tunay na Diyos. Tayo manalangin, tayo po tumayo. Let's pray. Samahan na po ninyo ako sa panalangin ngayon sa ating pagpikit